Hello and welcome again to my channel, and this time we will solve again an example for ordinary annuity under engineering economy. Okay, so example, basahin natin, no? Today, you invest 100,000 pesos into a fund that pays 25% interest compounded annually. So, nag-invest tayo 100,000, ano? So, 3 years later, you borrow 50,000 from a bank at 20% annual interest and invest in the fund. Yung fund na 25% na interest, no? So, mautak to, no? So, humiram siya ng 50,000 sa isipin niyo lang ibang bangko na ang interest ay 20% lang. Tapos, yung 50,000 na yun, ininvest niya sa mas malaking interest na 25%. No? Siyempre, mas matataas yung pera niya. Okay? Yan. So, pwede ito mangyari, no? In real life. So, 2 years later, no, pagkatapos no, nang umiram ka ng bangko tsaka in-invest mo yung 15,000, no? 2 years later, you withdraw enough money from the fund to repay the bank loan and all interest due on it. So, after 2 years daw nung nag-loan ka ng 50,000, winidraw mo yung enough money para mabayaran mo na yung isa pang bangko na may 20% annual interest. So, wala ka na ngayong utang, no? After 2 years. And then, sabi dito, 3 years from this withdrawal, you start taking 20,000 pesos per year out of the fund, no? And after 5 withdrawal, you withdraw the balance in the fund, yung remaining balance na, no? Ang tanong, how much was the last withdrawal? Yung balance ng fund. Okay? So, medyo madami, no? So, syempre, cash flow diagram ulit, no? CFD. So, para mas maintindihan natin. Habaan ko muna, no? So, sabi daw, today, no? You invest 100,000. So, today is 0. You invest 100,000 pesos. 100K na lang. Ayan. Into a fund that pays 25% interest. So, may interest tayo na 25%. And 3 years later, no, so 0 yan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 years later, humiram ka daw ng 50,000 sa ibang bangko. Tapos, diniposit mo dito sa fund na to. So, yung 50K, diretso sa fund mo. Yung inutang mong 50K, dineposit mo dyan sa 25%. Di ba? Kasi mababa lang naman interest ng 50%. Pagkatapos nun, yan, 2 years later, you withdraw enough money from the fund to repay the bank loan. Itong 50,000, mabayaran natin. So, 2 years later, 4, 5, nag-withdraw daw tayo dito. No? Future 5. Di natin alam kung magkano. Para mabayaran na natin yung pinaghiraman natin ng 50,000 na may 20% annual interest. No? Ayan. Ayan. To repay the bank loan and all interest due on it. Okay? And 3 years from this withdrawal, from this withdrawal, 3 years, 1, 2, 3, 6, 7, 8. 3 years from this withdrawal, you start taking 20,000 pesos per year out of the fund. So, itong pababa, ito yung deposit natin. So, pataas, nag-withdraw tayo pambayad sa utang na 50K tsaka interest niya. So, after 3 years daw nito, 1, 2, 3, mag-start ka na ng taking the fund ng 20,000 pesos. Pwede ka na mag-deposit ay mag-withdraw pala ng 20,000. So, ilang taon? Yan. Sabi dito, after 5 withdrawal, so 1, 2, 3, 4, 5. After 5 withdrawal daw ng 20,000 pesos, 20K, ito yung annuity natin, no? So, saan yung annuity dyan? Ito yung annuity. You withdraw the balance in the fund, no? After 5 withdrawal. So, after nung pagka-withdraw mo, sabi mo, ay, withdrawing ko na nga lahat. Ayan, nilagay na natin dito. Ito na yung natira. Natira. Ayan. So, ayan na yung natira sa natin. So, hindi natin alam yan. So, hindi na yan, pag sinabing, di ba, after 5 withdrawal, or after a year on the 5th withdrawal, dito yan, 13 yun. Di ba?
Pero dahil sinabi, after the fifth withdrawal, winidraw mo na din. So, siguro umaga mo winidraw, tapos hapon, balikan ko na ngayon, withdraw ko na lahat. Ayan. So, within the day pa din, no? Within the year. Okay? Ayan. So, how much is left? Yung N, yung hinahanap natin. Pero, dahil hindi pa natin alam yung winidraw natin dito sa fifth year, na pambayad natin sa 50K na may interest na 20%, so, pwedeng, actually, parang separate, ano siya, no? Separate cash flow siya. So, parang ito yung zero niya. Ayan, parang ito yung 0. 1, 2. So, 2 years lang. So, inutang mo yung 50K. No? Tapos, magbabayad ka na. Future dito. Tama? Ayan din yung future 5. Pero dito, ang interest mo ay 20% lang. Ayan, nasan ba yan? 20% lang. Annual interest. So, mas mababa yung pinag-utangan mo kaysa sa pinag-investan mo. So, which is, napaka, mautak. No? Umutang siya mababang interest, tapos ininvest siya sa mataas na interest, which is pwede nga din yan. Ano? Ayan. So, pwede natin, muna natin to, yung future yan, yung future 5. So, that is, ang formula mo lang, yung 1 plus I raised to N. So, ano lang yan, or compound interest lang. So, 50,000 times 1 plus 0.2 raised to 2 years lang yun. So, binayaran mo na agad. Ito rin yan ha. Yung future 5 na to, yan yun. Ito yung future na to. Yan. Okay, so try natin i-solve kung eksakto siya. Kung hindi, pwedeng i-retain natin yung formula. 50,000 times 1.2 raised to 2 years lang. O, 72,000. So, ito na yun. May value na yung F5 mo na 72K. O, 72,000. K na lang. So, ito ay 72,000. So, ito ngayon yung i-withdraw mo, no? Dito, para mabayaran mo yung 50,000 tsaka yung interest due on it. Yung sinasabi. Okay? So, dahil kompleto na yung cash flow diagram natin, no, pwede na tayo mag equation of values. Okay? Kasi marami yung marami yung given na cash. Ayan. Lipat na lang natin ulit dito sa baba. Ayan, ito na yun. So, 72K na siya. Tanggalin na lang natin ito. Yung F5 natin ay equivalent na sa 72K. Ayan, okay na yan. Okay, so normally kapag yung equation of values, 'di ba? Ay nagpo-focal point tayo sa yung sa hinahanap, yung n. Ayan. So sa equation of values, itong 50K, 25% annually tayo. So papuntahin natin sa future. So future formula. So ang future ni 50K, that is 50,000 times 1 plus I, which is 0.25. Raised to ilang years yung tinravel niya papuntang future, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raised to 9. And then itong 100K, papuntahin din natin sa focal point. So that is present na 100K times 1 plus 0.25 raised to ilang years naman yun? That is 12 raised to 12. And then yung 72K, papuntahin natin sa focal point. So that is 72,000. 72,000 times 1 plus 0.25 raised to ilang years naman yung tinravel niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raised to 7. And then, sa yung annuity, ito. No? Tanggalin natin ito, 25% na to. Ayan. So, ito, annuity. So, parang imagine nyo, ito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Separate, separate cash flow ni annuity. So, kukumputin lang natin yung future niya. So, yung future ni 20K, that is annuity ay 20K, yung formula natin, no? Ang formula natin is 1 plus I raised to N minus 1 over I. Kasi annuity. So, that is 1 plus 0.12, 25 raised to. So, ilang years to? 1, 2, 3, 4, 5 or 5 annual payment. No, yun din yun. Raised to 5
minus 1 all over 0.25. And then, dahil nalaman na natin lahat, no? I-equate na natin lahat ng pataas equal sa lahat ng pababa. Lahat ng pataas equal sa lahat ng pababa. Ang unang pataas natin yung n. So, n plus, may pataas pa tayo, 72K, no? Lagay natin. 72,000 times, i-simplify ko natin, 1.25 raised to 7. Plus, yung annuity, pataas din. Plus, ito, no? So, 20,000 times 1.25. Pinag-add ko na ulit, raised to 5. Minus 1 over 0.25. Okay, wala na tayong pataas. And then, pababa, so equal, yung 50,000 na binidro natin, inutang sa kabila, tapos dineposit, no? 1.25 raised to 9 plus, may green na pala dito, no? 100,000 times 1.25 raised to 12. So, yan lang naman yung pera natin, no? Yung 72K, pataas, 20K, pataas na annuity, and yung N, yung natira, no? Yan yung kailangan natin. So, solving n, transpose lang natin sa kabila yung iba. No, n will be equal to, ito muna, no, 50,000 times 1.25 raised to 9 plus 100,000 times 1.25 raised to 12 minus itong 72K, transpose natin, 1.25 raised to 7 minus yung 20K, transpose ulit natin, times 1.25 raised to 5 minus 1 over 0.25. Then, solve na natin, no? Ayan, unahin natin yung kalahati. So, 50,000 times 1.25 raised to 9. Plus, ito. 100,000 times 1.25 raised to 12 minus ito naman kabila 72,000 times 1.25 raised to 7 minus ito na 20,000 double check nyo lagi yung in-input nyo, no? 1.25 raised to 5 annuity minus 1 over 0.25. How equals? Yan, 1,320,257. So, double check natin. Ayan, double check natin. No? 50,000, 1.25 raised to 9. Then, oh no. Easy lang. Ayan. 50,000 times 1.25 raised to 9 plus 100,000 times 1.25 raised to 12 minus 72,000 times 1.25 raised to 7 minus 20,000 times 1.25 raised to 5 minus 1 over 0.25. So, tama naman. So, 1,320,257. Kung sakaling may mali, no, pwede nyo naman i-comment. 0.174 pesos. So, ito yung natira pa. So, malaki-laki pa, no, yung na-withdraw niya. Na 1.3 million pa yung ma-withdraw niya. No? Taas kasi din yung interest na invest niya, no? 20%. So, kung may makita kayong 20%, 25%, no? Na pwede niyong pag-investan, no? Invest niyo yan, no? Yan. Okay? So, thank you and good luck, no? Kaya niyo yan.